Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Yung pangalawa po, 6 na po na malita. Tatay Digong nakagante kay Antonio Trillanes. Na ayon po sa 18 ex-Marines, pumaldo ng 6 na malita ang sundalong kanin. Marines versus Navy. Aray ko, Trililing! Nasira ang mundo ni Trillanes noong isiniwalat ng 18 ex-Marines sa Blue Ribbon Committee ang ginawa niyang katarantaduhan sa bayan at pagtataksil. Anak ng kagwang tumanggap pa ng 6 na malita. Sana all! Kaya pala ang ingay ng hinayupak, no? Pro Marcos kasi talagang paldong-paldo. No? Pareho sila ni si Erwin Tulfok. 8 malita si Erwin Tulfok eh. Naayon kay Atty. Rowena Guanzon, pinakamasamang senador umano ngayon ay si Erwin Tulfok. Mulang pinakamasama pa, pinakamayabang, gangster style ang animal. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin na ho natin itong pag-usapan, itong tungkol sa isiniwalat ng 18 ex-Marines sa pagtanggap ng malimalitang pera ni Trillanes, kapalit ang pagtataksil sa bayan, kapalit ang pakipag-ugnayan sa International Criminal Court. Kasi hindi ito masyadong pinag-uusapan sa mainstream media. Ang pinag-uusapan po sa mainstream media, magsasampa daw ng kaso si Antonio Trililing. Pero ngayon, palawakin po natin ito sa tulong po ninyo. Pa-share ang ating video ito. I-highlights lang po natin. Kasi pera po ito ng taong bayan. Hindi po pwede na hindi managot si Trillanes sa kanyang kabaluktutan, sa kanyang katraidoran. O narito po, pakinggan natin ang 18 ex-Marines kung paano pumaldo ng malimalitang pera si Trillanes kasama ang ICC. Narito. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rose Bertopa. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team, foreigner duty detail po, ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang
accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila is si Senator Trillanes po sa Gisitani. Patay ka, Ang una po kanin. nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Mr. President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you. Nako, dali ka dito, Trillanes. Magdasal po tayo na hindi mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano kasi yung CCTV na yan, malaking bagay po yan. Kasi ang sabi ng ex-Marines ay December 2023, pinagplanuhan na po nila kung paano gaguhin si former President Duterte. So dito na nag-umpisa 2023. So yung 2022, medyo wala pang isip si Bangag doon kasi sabi niya na hindi daw makipagtulungan sila sa International Criminal Court. Yung pala budol, nung nabuang ng utak ni Bangag, ayan na, nakipag-sabwata na sa International Criminal Court. So ito, December 2023, kaharap ni Trillanes, kasama si Saldico, yung International Criminal Court representative dyan sa Dusitan ba? Yung hotel na yan. At ngayon, ang nakalungkot nga lang dahil nga may involved na pera. So, kaba ng bayan. At mantakin mo, taxpayer tayo, mga Pilipino. Pero yung nakikinabang sa pera natin ay mga foreigner, mga dayuhan. Kaya dapat pag si Inday Sara maging Pangulo, kailangan mapanagot po itong si Bongbong Marcos kasama to si Trillanes. Si Saldico dapat magiging state witness po ito. Kasi siya ho yung humarap. So hanggang ngayon wala pa rin na statement si Saldico kaugnay dito sa ICC na tumanggap ng mali-malitang pera din po. At saka sa akin kung sakaling pala rin talaga si Inday Sara, kailangan laliman ang investigasyong ito patungkol sa ICC dahil harap-harapan po tayong niluloko ng gobyernong Marcos. Ito, pakinggan natin yung sunod na video. Ilang malita ba ang i-deliver sa ICC? Intindi nito guys. No, pera natin to hindi pera to ni Bangag. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. Ay, Romualdez pa. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse, sa may Makidli po. Okay. So, yung unang nakipag-meet sa ICC, si Trillanes, Saldico.
Tapos kinabukasan, next meeting, kasama na si Romualdez. O ito. Alam ko si Buying din, kasama rin si Buying, di ba, doon sa affidavit nila. Sa bahay nga ni Buying eh. Ito ba yun? Tuloy oh. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung anong pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po ako may idea na Kagaraan, may idea ka na. yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Stop muna tayo dun sa malita. Kasi nung, alam natin, natalakay rin po natin yung affidavit nila, no? Nandun si Boying Rimulya sa bahay ni Boying at inamin din naman ni Boying na anong masama na makipagkita sa ICC at kasama rin si si Tory that time sa ICC. So malamang dito na po pinagplanuhan nila kung paano kidnapin si Tatay Digong kasama si Trillanes, kasama si Romualdez, kasama si Saldico. So ito ay state-sponsored. Hindi po pwede gagalaw tong mga animal na ito kung walang basbas sa taas. Wala nang iba si Bongbong Marcos. Kasi nung paglipad nga ho ni Tatay Digong, yan ang nakidnap na, biglang nag-press con si Bongbong at ipinagmalaki pa. Parang regalo nga ho ni Bongbong Marcos sa mga dilawan, mga komunista, itong si Tatay Digong. Baka siguro yung yung usapan, o sige, magiging supporter ko kayo. Ipakita ko sa inyo na yung kalaban ninyo na si Duterte ay kaya kong kidnapin at ipadala sa ICC. Mukhang ito nga ho yung sistema eh. Kaya pag pinansin po ninyo yung mga komunistang grupo, hanggang ngayon hindi po sila nag-iingay patungkol sa malita. Puro pa rin sila may regres piatos. Di ba ho? Mantakin mo ha, malita-malita ng pinag-uusapan pero tahimik ang mga animal. Kasi nga, kasama rin naman sila, naambunan ng mali-malita. Di ba? Kasama si Father Flavi, sila ni Castro, mga kalawang grupo. Paano sila mag-rally? Ito manggap ng malita, pumaldo rin eh. Ito, pakinggan natin yung operasyon ng ICC sa ating bansa. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. Ang Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking talaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na gano'ng Ayun. malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila Kong, Senator Trillanes po,
Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Your Honor. Matinding sindikato, anak ng kagwang, no? Ngayon na may dalawang malita. So ngayon, kung magpapalit, kailangan papalitan daw ng piso to dollar. So ngayon, ang purpose nito para magamit, pag sinundan natin yung sinabi ng Marinsa, para magamit ng ICC. Kasi dolyaris man yan, pera natin dito, piso man. Ngayon, ang nakapagtataka dyan, kasi nga, hindi ho sila nagpapalit sa bangko. Siyempre, iniiwasan na matris ng money AMLA. No? Matris ng AMLA, baka makasuhan, baka ma-question sila at maharang pa. No? So, kaya ang ginawa nila, doon na lang sa money changer sa Makati. Ang tindi ng money changer kasi by contact lang pala. Hindi ka po pwedeng pumunta dyan pag hindi ka kilala. Hindi ka pwedeng magpapalit pag hindi ka kilala. Ngayon, ang resulta, yung dalawang malita na tig 50 million yung laman, 50 to 60 million, puta 100 million ang dala. Siguro large malita po ito. Isa lang ang doon na papalitan ng dollar. So yung papalitan ng dollar, yung isang malita daw binigay kay Saldico. So yung napalitan ng malita, binigay na sa ICC. So sino yung binigyan nila? Siguro may follow-up na tanong doon. Sino yung binigyan nila ng isang malita na dollar na? Si Trillanes. Binigyan na kay Trillanes kasi baka si Trillanes baka kay Trillanes ibinigay nila kasi si Trillanes man yung dito, operator ng ICC. Si Trillanes man nakipag-meet sa ICC. Binigay na siguro kay Trillanes. Sabi siguro, Trillanes, ito na, ibigay mo na sa ICC. So ngayon yung questionably, yung isa pang malita. Nasabi, ibinalik daw doon kay Romualdez na kamiting din si Trillanes. So hindi rin natin alam kung yung isa pang malita, ibinigay din kay Trillanes. Anak ng kagwang, paldong-paldo si Trillanes So may isa ka ng malita, Trillanes. Bukod pa dito sa 6 na malita na sinasabi ng 18 ex-Marines, nakanak ng kamote, hinayupak, dapat makulong ka talagang Trillanes ka. O ito, pakinggan natin yung 6 na malita na i-deliver kay Trillanes. 2 beses yung isang Marines nag-deliver kay Trillanes. Pakinggan natin. So can you talk a little bit about yung anong dineliver dito? Maleta, pera, kanino dineliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yon? Pangkain lang ba o pang gasolina yon or what? No? 8 malita o 6 na malita. Kanina inumpisahan nyo na di ba? Oo. Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila. Pero kanina may nagsabi na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, Go ahead ako- po. Ito na. Go ahead ako po, sir, nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano na Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Ay! Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay. 6 na. 6 piraso okay. na malita po. Putang ina mo, Trillanes. Yung una, paper bag pa. Yung paper bag daw, ang laman daw yun, mga 5 to 10 million. Mga ganon. Anak ng kagmang kang hinayo pa, Trillanes. Kamunti ka na, 6 na po. Yung unang delivery, paper bag muna. O paper bag muna, pang hotel. So ngayon, kailangan ng malita pambayad sa mga peking witness labang kay Duterte. Ganun talaga ang resulta dyan. So ito, maghanap tayo ng mga bayaran. Pambayad sa komunista, pambayad sa mga bayarang media. Ganun yun, pambayad sa mga vloggers, sa mga trolls.
Ganun yun para sirain, no? Nantindi, no? So, ibig sabihin, under Marcos admin, yung pera ng bayan nauubos lamang para pabagsakin ang mga Duterte. So yun yung proyekto ni Bongbong Marcos, yun yung legasiya ni Bongbong Marcos na ipagmalaki sa mga dilawan komunista Pulawan. Kasi wala mga infrastructure si Bongbong Marcos eh. Pero maraming pera na lumalabas sa kaba ng bayan. Ito na nga ho nang nabulaga tayo ngayon. Mga almost 2 trillion sa flood control. Eh ito ang sinabi ni Baligod, hindi lang ho hindi lang ito sa flood control, kundi halo-halo na, farm to market road, kung ano-ano pa ang pinagkakitaan nila sa korupsyon. Ito yung ginagamit nila. So, Oplan Duterte, pabagsakin ang mga Duterte, trilyon-trilyon ang gastos nila kasi dito pa lang sa ICC, ilang trilyon na to siguro. 2 malita. Yung una, 2 malita para sa ICC. Yung isang malita, pinapalitan ng dollar, piso to dollar. O ito naman, paper bag kay Trillanes, tapos may 6 na malita. Ang tanong, magkano ba yung laman ng 6 na malita? Pakinggan natin. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, Halo-halo. 2 beses. 2 beses. Tapos, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar Mhm. Yes, Your Honor. na dineliver din kay, Binigay po namin kay dating speaker po yung okay. dollar. But ang sabi niya, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw. Okay, anuhin muna natin, kwintahin muna natin yung pinaldo ni Trillanes. Nanginumin mo, Trillanes. Okay. So, si Trillanes pumaldo ng 6 na malita. So, tingnan natin, sabi nila halo-halo daw. So, gawin nating average kasi yung pinaka-small daw, 25 million. So, 25 million to 45 million, 60 million or 50 million yung pinaka-large. So, dito na lang tayo sa mag-average ng 30 million. So, 6 man yan na malita, 30 million, i-times mo ng 6, puta, 180 million. Pabili natin na 30 million. 30 million times 6. Di ba? 30 million. Ulitin natin para hindi tayo mamalit. Times 6. Yan na nga, 180 million. So, meron pang paper bag daw na siguro large paper bag, 20 million. 200 million na. Putang na. Pansinin nyo lang ako sa akin na nga na kay Tulpo, 8 average din ng 200 million. Kay Sandro, doon kay Bongbong, average din ng 200 million. Kay Trillanes, average din 200 million. So, talagang 200 million yung bigayan dyan. Ang dapat, kay Tuta Soto din, mga 200 million din yung bigayan dyan. Dapat, Saldico, lumabas ka na, kailangan mo na magsalita. Ang taong bayan, naghahanap na ng final na verdict dito sa mga animal na to. Tuloy natin, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin at alam po ninyong lahat ito. Alam din ng ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, ang sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate
ang pamahalaan sa ICC. Correct. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila Lahat. sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yan ang masakit. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang iniahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Okay, ayan na. Mahalaga na po na highlights na po natin na si Trillanes ay pumaldo ng 6 na malita. Mukhang 7 pa nga eh. May plus bag pa yan ha. Kasi nga yung isang malita na pinalitan ng Dulyares, hindi man napalitan. Isa lang napalitan. So binigay kay Romualdez. So nasan yung isa doon? Baka kay Trillanes pa nga nabigay. Puta bak paldong-paldo tong hanop. Hayop na sundalong kanin, no? Sarap ng buhay niya, no? Natalo sa eleksyon pero paldo pa rin. Mali-malita, pera ng bayan. Ito yung masaklap, no? Kasi si Bongbong Marcos, sinabi niya na hindi kami makipag-ugnayan sa sa ICC, pero ito maliwanag 2023 nakipag-ugnayan. Ang masaklap pa, no? Libre na lahat sila dito, kain, hotel. Ginastusan natin. Pera ng bayan. Anak ng kagwang, binigyan pa talaga ng pocket money, mali-malita. Diyos ko! Dapat po managot itong si Bongbong Marcos. Pag naging presidente si Inday Sara, kung may hukom bitay na itong mga animal na to. Wala na, sinalaulat tayo. Tingnan mo, walang rally ngayon. Pagkatapos nagsiwalat ng 18X Marines, yung mga komunista. O ito, sabi ng sundalong kanin, baka sabihin ni Trillanes, tayo ay bias. Ito, sundalong kanin, ilabas din namin yung statement mo, anak ng kagwang ka. Sabi ng sundalong kanin, again, I categorically deny na tumanggap ako ng pera mula kay Saldico para ibigay sa ICC or for any other purpose. The ICC has also made a statement denying they received money from me or any other person in relation to the cases here in the Philippines. Dahil dyan, sa inulit na sinabi nila, kakasuhan ko ulit sila. Magkaso ka. Pero, ako sa akin, ito yung pinaka-exciting part eh. Yung sinabi ni Cayetano na kailangan buksan natin yung mga CCTV ng mga hotel na yun at saka yung mga bahay kung saan merong meeting. Pwede talaga yan. Pag nabuksan ng CCTV, bulaga kang hinayupak kang aso ka. Pero sana hindi rin ina-announce si Senator Alan Peter Cayetano na buksan ng CCTV. Pero sabi nga, wag na nating baka makahanda yung iba. Ipabura yung CCTV, pero halata naman yan kung ipabura ho nila yung CCTV kasi ito yung pinakapatunay kagaya sa Dusitan. 'Di ba? Makikita mo nandun si Trillanes, no? Kung ano-ano pang mga subdivision, makikita mo yung yung bakas ng mga kawatan. Ayan na ho, ang taong bayan, hindi ho tayo po titigil dito. Kailangan isiwalat natin ang lahat ng ito. Pera po natin ito ha. Mukhang 100% na po tayo, no? Na pwede nating sabihin kung totoo itong sinasabi ng 18 Marines, consistent naman sila, may kanya-kanyang knowledge. Yung International Criminal Court ang bumubuhay dyan ng Pilipinas. Taxpayer money. Galing sa atin, mga OFW, na tayo galit na galit dyan. Bakit nandyan si Duterte? Bakit kinidnap? Kaya pala hindi mapakawalan ng ICC si Digong.
Ay putsa sagana ng pera Mali-malita itong hinayupak na ICC galing sa gobyernong ito na kurakot na dapat may managot ho talaga dito. Hindi ho po pwede maghari ang kasamaan dito sa ating bansa. Puta, parang ang tagal pa ng 2 taon, no? Day? Para maparusahan tong mga hinayupak na to, no? Parang tagal, no? Dumami na po yung mga masama sa Pilipinas ng mga politiko kagaya ni Trillanes. Masamang senador din po yan Wala namang magandang diyan naiambag sa bayan kundi kaguluhan. Kudit ang animal. Nakaw lang pala ng gintong kutsara. Nakahanap po ng kakampi itong si Trillanes. Alam na natin sinong kakampi. Magdalo din. Kapwa Magdalo. Ay dahil nga po yung isang ex-Marines na dinawit din po si Torre, no? Nagsama-sama ang mga animal. President Trillanes, Vice President Torre. Magbato ng mga bangag. Ang sabi kasi diyan, ayan tangina. Si Alejano. Sabi kasi diyan ng isa sa mga ex-Marines, maraming nanliligaw sa amin. Nililigawan po kami na hindi na kami magsalita para manahimik na lang po si dating General Nicolas Torre. 'Di ba? 50,000 daw. Binigyan 50,000 or 50 million. Wag na kayong magsalita. Nag-post din yan si Gary Alejano. Classmate ni Trillanes, Magdalo. Kasi 'di ba sabi sa opisina daw ni Trillanes sa Magdalo daw office, nag-deliver po sila ng 6 na malita. Ang sabi ni Gary Alejano dyan, may consequences gid na ang imo ginihimo. Only time will tell, wish nga okay lang pamilya mo. Parang pagbabanta na ito, Gary Alejano. Sagot naman dyan Libby D. Baligod. Sabi ni Baligod, isang post ng classmate ni Trillanes at kasama sa Magdalo. Si Gary Alejano ay isang dating miyembro rin ng PMC, Philippine Military, Philippine Marines, na nakapagtapos ng Marines reconnaissance course. Isa lamang ito sa mga sub-threats na pinagdaanan ng Brev 18. Mga pagbabanta, pwede po siguro yan ipablatter kasi sabi, hope okay lang pamilya mo. So, ibig sabihin, idadamay ang pamilya ng ex-Marines, anak ng Kagwang Alejano. Kaya, takbo ng senador, talo ang mga animal ito, pakinggan rin po natin si Atty. Rowena Guanzon na ayon sa kanya, ang pinakamasamang senador ay si Erwin Tulfo. Ito po ay kasunod sa payag ni Tulfo na kwelyuhan daw niya si Marcolita, kwelyuhan daw niya si Senator Alan Peter Cayetano. Narito po, pakinggan natin. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nagkakasundo. Sa mga binigkas ni Erwin Tulfo, parang nakakatakot nang bumoto sa mga Tulfo na ito dati akala ko mga matulungin nitong mga lalaki ito. Kasi yung Raffy Tulfo nga naman, yung unang nakilala natin. Itong Erwin, nakilala ito sa, di ba, yung nagbigay, yan ba yun? Yung sabi namin ni Ramon Tulfo sa show niya, yung nag-tip ng 250,000 sa isang babae. Masakit naman po pakinggan yung hindi daw niya sasantuhin kung si Senator Marcoleta ay matanda. I don't care kung gaano kakatanda dyan. O I don't care kung nag-Senate President ka at nag-Speaker. Kwelyuhan daw niya si Senator Marcoleta. Bakit ba kayo nagsenador kung ganyan ang ano niya? She's the worst Senate ever. I have seen, at a young age, at 27, nag-mayor na ako kay President Cory. Nakilala ko yung mga senador dyan. Ay, napakagaling po.
Senator Salonga, I was quite close to him. Senator Ziga, Senator Gingon. Kahit hindi sila nagkakasundo eh. Wala akong bigkasan ng bastusan at physical harm. Because Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Subukan nyo kaya. Subukan nyo lang. Hawakan si Senator Marcoleta. Nakita nyo ba yung libu-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta katapos ng hearing? Hindi po nyo nakita, tingnan nyo uli yung news. Gusto nyo bang gawin yan talaga? Para masalubong nyo yung libong-libong tao? Ang galit sa inyo. Kaya dapat tayo po mga butante, matuto na po kayo. Hindi ho dahil matulungin sila sa radyo o sa TV, ay yan po ang tunay nilang pagkatao. Dapat si Erwin Tulfo ay mag-apologize. So kay Senator Marcoleta at si Senate President Cayetano. Kung hindi po niya alam na mali yung ginagawa niya, his older brother, Senator Raffy Tulfo, should educate him. Tabla rin po yan sila, Attorney Rowena Guanzon, pareho din pa nga utak na yan. Utak Viva Max. Mukhang si Raffy Tulfo pa nga, Attorney Rowena Guanzon ang nagturo kay Erwin eh. Tip pa lang, paldo na. Wala, pinaka-worst, pinakamasamang senador. Walang iba kundi si Erwin Tulfo. Mga Tulfo brothers, dapat hindi po talaga na yan iboboto anak ng kamote. So ito, pakinggan lang natin ng kaunti si Attorney Rowena Guanzon, yung kanyang overview sa nangyayari dyan sa Senado. Kasi ito, batikang senador, batikang abogado, naging commissioner din sa Comelec, alam niya ang batas. Kumpara dito sa mga Dindaw, Santa Maria, putang ina mga yan. Mga abogadong abogago. So ito, alam talaga ang batas. Pakinggan natin si Attorney Rowena Guanzon. Narito. We're going to discuss, we need to get your comment, your position on what happened dito sa Senado because nung nangyari, nagkaroon ng according to the Gatchalian Block, meron silang enough numbers citing the Avellino jurisprudence. What's your take on that po? Dalawa kasi ang issues dito. Ang isa is, may tamang quorum ba sila para maka-valid na meeting? Ang pangalawa, may tamang correct number ba sila para mag-elect sila kay Gatchalian as Senate pro tempore? At bakit hindi sila nag-elect ng kanilang Senate President? Hindi po ba? So ang tanong dyan, is there a quorum? Ang nangyari kasi, si Senator Chis Escudero nag-appear making their number 12. So kung titingnan mo, 12 is of course 50% or half of 24. So ang tanong diyan is 24 ba ang basihan ng numero sa quorum kahit na si De La Rosa, Senator De La Rosa at Senator Jinggoy cannot be present? Ang ginagamit po kasi nila na basihan ay ang Avellino versus Cuenco case ng 1947. Ang nangyari po doon ay si Avellino naghabla sa kay Senator Cuenco because Senator Cuenco was elected by his group as Senate President by a vote which is less than 50% plus 1. Ngayon, ang sabi ng Supreme Court, una kasi sinabi ng Supreme Court na we will not interfere, that's a political question, pero on motion for reconsideration, the Supreme Court ruled on the matter. At ito po yung pasya nila doon sa Avellino, which is a very old case. Sinabi ng Supreme Court na ang basihan dito ay kung ilan ang members sa Senado within the jurisdiction of the Philippines whose attendance can be compelled. Ngayon, dahil at the time, si Justice Tomas Confessor was abroad, naging 23 na lamang sila. Kaya po, sinabi ng Supreme Court na yung number doon ni Avellino na kumbaga 12 sila ay bastante enough to constitute a quorum. But remember, because Senator Confessor
was abroad, and his presence cannot be compelled, by our jurisdiction. So, ibig sabihin, ang tanong, si Senator De La Rosa ba ay abroad? Hindi naman po nila masiguro, di ba? Patay na ba siya? Siguradong hindi siya patay kasi nakita nyo naman na naglalakad siya doon palabas. Si Senator Jinggoy Estrada ba ay hindi pwedeng makumpel ang kanyang attendance? Pwede po. Kasi pwede naman siyang ang court ang Patawag. mag-order sa kanya upon request of the Senate na pupunta siya for the purpose, let's say, of the quorum or for the purpose of electing the officers of the Senate. So, ibig sabihin po, 24, nakalagay sa Constitution, sa Section 6, subsection 16, na ang quorum ng each house, ng House of Reps tsaka ng Senado, ay majority ng kanilang numero. Ibig sabihin po, sa 24, dapat 13 Correct. ang majority. Sa quorum, to call for a valid meeting. Ngayon, ang sinasabi nila ng grupo ni Gatchalian, ni Senator Gatchalian, na wala naman yung dalawa. Kaya, sabi nila, yung pagdating ni Chis Escudero, ay may quorum na sila. Hindi po ba? Kasi po, di ba, sila? 11? Oo. Tapos dumating si Chis Kaya naging Escudero, 12 12 na sila. So, sinabi nila, may quorum sila. Kahit 12 lang. Kasi sabi nila, ang batayan, dapat 22 lang. Dahil wala si Senator Bato de la Rosa, hindi na alam kung saan siya, at nakakulong naman si Senator Jinggoy. So, balikan natin ang Supreme Court, Constitution ng Article 6, Section 16. That it shall be a majority of the members. Hindi ba? Doon sa House, ganun din yan. Sa Senado, dapat ganun din. So, my opinion is, dapat majority ng 24. So, ibig sabihin 13, hindi 12. Correct, maliwanag po yan. Marami na pong mga ekspertong mga abogado na nagsasabi, marami ring lumalabas ng mga eksperto sa social media na talagang 13 ang majority. 13 naman talaga kasi buhay man ang dalawa under Philippine jurisdiction. Yung Avellino versus Cuenco, merong isa na nasa abroad, walang jurisdiction. So maliwanag po na ginagago ng team ni Tulpok. Bukas pa naman, mag-blue ribbon daw sila. Indianin niya ng 18X Marines. Tsaka siguro, hindi sila makakatuloy ng hearing yan eh. Yung hearing-hearingan nila bukas, panigurado yan, walang manunood dyan. No? At panigurado yan, grandstanding lang yan, babilta kay Cayetano. Pero tandaan po ninyo, si Cayetano, ang totoong Senate President. At ang totoong Senate Pro Tempore ay si Loren Legarda. Ang totoong Senate Blue Ribbon Committee Chairman ay si Pia Cayetano. Ang Subcommittee Chairman sa Blue Ribbon ay si Marcolita. Wala pong iba kundi ang may karapatan diyan sa Senado, ang liderato na kinikilala ng batas ay walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya Trillanes, iyak ng kanin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog
sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.